Edad akong 11 or 12 years old, ayaw po ng mga magulang ko na maging isa akong beki or bading. Pero po nung nagpalabas ako minsan ng piyesta namin, nagsayaw ako, and then, daming nagandahan, siyempre kasi beki. Ayun po. Yung personal na ano mo, halimbawa, saan ka pinanganak? Ay. Ilang taon ka na ba? Anong ginagawa mo ngayon? Ganon. Ako po ngayon ay isang hairdresser dito sa Hanger Market. May edad na 38, may asawa at 5 anak. 5 anak? Opo. Okay. So, inaamin mo na ikaw ay bading or beki, pero obviously may asawa ka at may 5 anak ka. Opo, ate. Okay. Ilang asawa mo? Isa lang po. Isa lang. Oh. Pinaklaro ko lang. Ano? Sige, so, inamin mo kanina na sabi mo nga, gay ka, di ba? Opo. So, paano mo na-realize, paano mo nalaman na, na-realize na isang araw, ay, bading pala ako? Paano mo nalalaman? Meron bang parang moment na gano'n na nasabi mo talaga na bading ka? Nung po kasing bata pa ako, nararamdaman ko, mas marami akong mga kaibigan na babae kaysa sa lalaki. Okay. And then, pagka ang kaibigan ko ay babae, kumbaga kasamahan ko babae, mas feel ko, mas maganda ako sa kanila. Ay, Pero gano'n. pag lalaki naman, at lalo kung mga, siyempre, di mo maiwasan, siyempre, nung bata ka pa, may mga itsura na yung mga kaklase mo. Parang ako ang babae sa kanila. Pag nakakakrush ka sa kanila, Opo. gano'n. Ganon. So, mga ilang taon ka nung naramdaman mo ito? Grade 3? Grade 3. So, as early as grade 3. Opo, kasi ang laro namin nung araw ano yun, yung Chinese garter, and then yung, ano na to, yung magkiking-king-king-king ka. Ano yung king? Nakalimutan ko yung laro na yun. Yung pangbata talaga. Step yun. Okay. So, yun yung mga paborito Oo. mong laro noon. Okay. So, nung naglalaro ka noon, nafe-feel mo na parang Opo, iba ka. Ganun. Lalo na pagka yung nakukuha ko yung pinakamataas na. Oo. So, pag nakukuha mo, ano nagiging reaction mo Ayun, doon? girl na girl ako siya. Girl na girl ka. Diba? Parang sabi ng mga girl, ay ayaw na namin yung kalaban. Kasi Ganun. lagi ka na nanalo. Yeah, Okay. Pero, nung nararamdaman mo na yon, pero ano yon, siyempre parang sinisikre-sikreto mo pa, gano'n? Ay, hindi po. Open ako. Open ka talaga. Pero kailan yung talagang nag-open out ka na parang pinaalam mo na sa mundo na eto ako? Kasi po nung nakagraduate ako ng high school, lumayas po ako sa amin kasi kasi gusto ko mag-aral sana ng computer science noon. And then mother ko gusto niya education. Nag-try out ako sa isang universidad sa amin sa Nueva Ecija kasi po doon ako sa San Jose. Pasado naman po ako sa entrance, and then ayaw ko ng teacher. Kasi po, pag nalaman ng mga estudyante ko, halimbawa, BS Ed ako, bading yung teacher ko, masakit sa akin. Ayun. Pero kung computer, may ipapakita ko yung talagang ako. And then, naglayas ako niyan. So, kaya ayaw mong mag-teacher dahil nga alam mo na sa sarili mo na bading ka. Bading ako. Ganon, oo. Pero, paano mo yung yung pag-come out mo as bading ka, ito ba isang araw dineclare mo na lang na, bading ako, or unti-unti na parang nahalata lang tinanggap ka ng gano'n? Ay, hindi po nga. Then, nung alam ko na pong bading ako, nung naglayas ako sa amin ng pagka-graduate ko ng high school, pumunta ako ng Antipolo. Pumasok ako doon bilang manggugupit nung matanda na bading. Ang sabi niya, hindi ganyan ang style ng isang bading. Sabi niya sa akin, ang style ng isang bading, kahit nasa ganyan kang sitwasyon, na hindi alam ng mga magulang mo na ganyan ka, yung pagkatao mo, sige mo na, ipakita mo sa kanila kung sino kang talaga. Ayun. Sabi niya sa akin. So, in-advisean ka niya. Opo. So, anong ginawa mo pagkatapos And then, yung umuwi ako, 5 years akong hindi umuwi sa amin. Straight. Okay. 1994. Pagdating ko sa amin, siyempre, Manila, maganda ang tubig, puputi ang kutis. Pagdating doon, naka-miniskirt na ako. Ay, gano'n. Tapos naka-long hair na ako, ganon. Ganon. Yun, nakapusod. Tapos may hikaw.
naka-make up. So, anong naging reaction nung umuwi ka? Sino nakakit si parents mo? Ganon. Opo, kasi so, direct- anong naging reaction nila nung nakita ka nila? Sabi nila, anak, ikaw na yan? Akala namin patay ka na. Walang namamatay na bading, sabi ko, kung alam maghanap buhay. Ay, gano'n. Yun po ang sabi ko. Oh. So, yung mga kapatid mo naman, ano naman sinabi nila nung nakita ka na gano'n na itsura mo? Parang proud sila, pero may isa sa akin na kumontra, yung pang-anin sa amin magkakapatid, lalaki. Eh sabi ko sa kanya, ako, kaya kong suportahan yung bisyo ko, ikaw di mo kaya. Yung Yun po ang sarili sabi mo. ko. Opo. Kaya mo buhayin yung sarili Opo. mo. Ganon. So, yun yung nakita yung mga ng pamilya mo nung bigla ka sumulpot na ganon, no? Parang biglang in-announce mo na, na ganon ang ano mo. So, meron tayong picture dito, no? Kasi nakikita nila ngayon parang Straight lalaki, straight ang no? So, baka hindi sila maniwala doon sa mga kwento mo. Apa. So, ipapakita natin yung isang picture mo Apa. noong araw. Sige. Pakita na natin. Sandali lang. Sige. Habang piniprepare nila yung yung picture, So, parang nakakatuwa naman yung bigla ka na lang sumulpot na gano'n. Nakakabigla. Apa. Nakakabigla sa kanila. Oo. Nung bang, kasi, hindi mo na itatanong, nagiging judge ako sa mga beauty contest ng mga gay, Dito yung Miss Dito po sa Baguio, Baguio. oo. Talagang ako ay nasya-shock kasi ang gaganda talaga ng mga yon, di ba? So, sumasali ka rin ba sa mga ganon nung araw? Nun po, Ayun, nakita na natin yung picture niya. Yan si Robert. May alias ka ba nun? Robert? Ina Raimundo po ginagaya ko nung Ina araw. Raimundo. Ayan. So, yan po yung picture ni Robert na katunayan nung siya pa ay si Ina Raimundo. Ayan. Okay. So, thank you for sharing that picture with us. Yun yung reaction ng mga magulang mo nung nakita ka, di ba? Apo. Yung reaction naman nung mga nung mga kaibigan mo. Nung araw ba na yun, pumunta ka rin sa mga kaibigan mo? Ganun? Opo, pumunta ako. And then sabi nila, mas maganda yan, ipakita mo kung sino ka. Alangan na magtago ka ng magtago. At sa bandang muli, malalaman din nila. Sabi nila sa akin. So, sinuportahan ka naman Supportahan nila? nila ako. Pati yung mga kabats ko nung araw. Kasi nung araw, palagi akong nagiging, ang tawag dito? Escort, ba yun? Muse. And then, Muse? Adonis or anong tawag doon? Basta Yung escort. mutya, ganon. So, escort ka ng Opo, mga ng girls. Muse. Ng Muse. Opo. Tapos ngayon, ikaw na yung naging Muse. Ano? Parang ganon. Opo. Okay. So, yung mga ganun yung nangyari na pinakita mo yung sarili mo na ganon, meron din bang mga naramdaman ka naman na mga parang, bakit nagkaganito itong si Robert na nilait-lait ka naman dahil doon sa pag-come out mo na yun? Opo. Meron bang ganong Mayroon pong Instance? instant na nangyari sa buhay ko yung ganyan, na nasampal ko pa po. nasampal mo? Po. Kasi matanda po siya sa akin. Okay. Sabi po niya sa akin, malas kayong mga bakla. Ay, ganun. Sabi po niya. Ang malas, dumadating. Ang swerte, dumadating. Pero ang tao, hindi malas, swerte. Dahil ang tao nanggaling sa sinapupunan ng nanay. Kaya wag mo akong sabihing malas. Ay, ganun. Yun po ang sabi ko talaga. Sinampal ko po talaga. Lalaki. Lalaki? Anong naging reaction niya nung sinampal mo Tulala siya? po siya kasi di niya alam na ganun katindi yung sinasabi niya akong jinx. Ganun. Opo. Bakit naman niya nasabi na jinx ka? Kasi po nung medyo bata pa po ako nun ang buhay kasi namin sa probinsya, alam niyo naman, kung di ka maglako-lako o magtinda-tinda, di ka mabubuhay. Bata pa ako, nasanay na ako yung kasama ko yung nanay ko. Punta kami ng isang lugar, magtinda kami ng tinapay, isda, sa isang lugar na parang hindi siya masyadong yung walang palengke ba? Parang talipapalang, ganun. Oo. Then, singit kami doon. Okay. Tapos nakita ka nitong mama na to. Opo, nakasabayan ko siya. Tapos naramdaman niya siguro, gumigewang yung puwet ko, malas ang bakla, sabi niya. Bumibenta ka naman nung panahon Opo. nung ba't niya sila yung malas? May benta ka Kaya naman pala. Kaya nga po yun ang sinabi ko sa kanya. Ay, ganun. Hindi malas ang bakla. Ang malas dumarating, ang swerte dumarating. Pero kami mga
nasa ikatlong kasarian, sabi ko nga, nanggaling din kami sa sinapupunan ng nanay namin. Kaya hindi kami malas. Okay. Sa ngayon, yung ginawa mo na yon, sabi mo nga, iba kayo, no? Kasi yung ibang mga bakla noon, parang tinatago-tago nila. Oh, yung tapos karamihan, parang- lalabas sila, no? Opo. Pero ikaw talagang, pinakita mo na ganun ka simula Opo. nung bata ka pa. Tapos isang araw biglang, tadaan, nakaskirt ka na. Yes. Okay. So, ano naman ang pakiramdam mo ngayon na ganun yung hindi mo tinago nga na ganun ka? Opo. Masaya ka ba doon? Or nagsisi ka ba dahil yung ibang mga tao nilalait-lait ka katulad nitong mama na to sinabing malas ka? Wala naman po akong dapat pagsisihan sa nangyayari sa buhay ko. Kaso sa akin lang po, kung may paggalang ka sa sarili mo at may paggalang ka sa ibang tao, parang kung iginagalang mo yung sarili mo, igalang ka rin ng ibang tao. Nung bang panahon na yon, sabi mo, di ba, na-attract ka sa mga lalaki Apo. at feeling mo Ano ngayon po, maganda ka? pwede. Ay, hanggang ngayon. Attract lang naman, hindi naman totally Oo. Pero sa mga babae, na-attract ka naman noon. Mayroon po noon. Mm-mm. Mga second year high school ako. Mm-mm. Nagkaroon po kami kasi sa simbahan namin ng Mm-mm. parang Bible study. Mhm. Itong babae na katabi ko, dikit ng dikit. Alam nga, nakalagay na nga ako ng polvo sa muka. Alam niyang parang feeling ko, girl ako Dikit ng dikit. Sabi ko, anong gusto mo? Gusto kita, sabi niya. Bible study to. Bible pag-usapan natin, hindi sarili-sarili natin. And then sabi ko, baka pag nalaman mong hindi ako kagaya ng iba, baka sumakit ang loob mo. Yun ang sabi ko. Ay, ganon. Opo. So, natauhan naman siya. Hindi po. Lumapit pa rin. Ay, ganon. O, sige. Nung bang ganyan ka, meron ka bang best friend? Meron po. So, tinanggap ka rin naman niya? Lalaki po. Ay, lalaki. So, tinanggap niya naman na bading ka. Hindi Opo. kayo nagka-problema? Hindi po. Okay. O, sige. Okay. So, there you go, televiewers. Narinig niyo po ang kwento sa atin ni Robert kung paano niya natanggap yung pagiging bading niya. And then, susunod po, we're going to have a short break. Tapos pag-uusapan naman po natin ang mga love life ni Robert alias Ina Raimundo. We'll be right back. Closer to home. Closer to home. Oops, closer to home. 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 Please keep in mind that love and peace will reign when you're closer to home. We're back, ladies and gentlemen, and we're still with our special guest today, the interesting Robert Huglion. Okay, so, Robert, balik tayo sa usapan natin, ha? Ngayon, okay lang ba sa'yo pag-usapan natin yung mga nakaraan na mga love life? Tinanong ko po kanina si Robert kung okay lang sa kanya na tanungin ko siya ng kahit ano, no holds barred daw po tayo dito. Kaya, umpisahan na po natin ang pag-ano natin. Nung araw, bago ka nag-asawa, meron ka bang mga naging girlfriends or boyfriends? Boyfriends? Marami, pero may naging girlfriend ako nung nagtrabaho ako sa Kasiknan Project dito sa may banda ng Nueva Vizcaya. Anong project yun? Kasiknan Project po. Kasiknan. Ano yung klaseng... Yung pong nagawa sila ng under, ano yun? Yung irrigation. Okay. Irrigation. Opo, papunta ng Kasiknan Project to Pantabangan Dam. Okay. So, anong nangyari noon? Meron babae doon, mapilit, na parang talagang kahit pa gumigewang balakang ko malapit. Mhm. Pero siya, may experience siya about
tunay na lalaki. Mhm. Nangyari lang yun nung nag-aya kami nag-inom ng alak. Mhm. Hindi, nangyari, hindi namin naasahan. Patunayan ko daw na lalaki ako. Di, pinatunayan ko. And then, mga 1 week or 2 weeks, nalaman ko, pero sa akin, meron pa palang iba. Mm. Then ba na ako? So parang 2 weeks lang kayo. 1 week lang 1 po. week lang. Pero naging kayo talaga. Opo. Parang nag-agree kayo na girlfriend mo siya. May, ano Ganon. kami, parang personal relation. Oho. Noong sabi mo, gumigewang yung balakang mo, yung bewang mo. Pero hindi ka naman nagbibistida noon. Nagko-cross-dressing. Ay, hindi po. Nung Hindi. andun po ako sa sikto na yun, nagpapapicture pa ako ng nakatupis. Ay, gano'n. May ay tuwalya sa likod para maging girl. Ay, gano'n. So, in spite of that, nagustuhan ka nitong girl na ito. Opo. Mga ilang taong ka nun? 27. Mga nasa 23 or 22. Bata ka pa noon. Ano? Siguro, gwapong-gwapo kasi ka rin. Hindi po, lawyer ako noon. Lawyer ka? Talagang girl yung itsura Hindi mo. po naman masyadong mahaba, pero palagi ko pong tinitirintas yung hair kong ganyan. Okay. And then, ang kilay nakataras para syempre, Okay. So, 1 week lang kayo nito. Opo, kasi nalaman ko, mayroon na rin pala siyang, kasi po yung kasignan, mayroong mga dump truck na nagakot ng mga lupa doon sa loob ng ginagawang project. Pag tulog na pala ako, lumalabas, hindi, nakikisakay siya sa mga dump truck doon. Okay. So, aside from this girl na na-meet mo doon sa project na yon, meron ka bang iba pang naging girlfriends in the past? Aside from your wife, of course. Wala na po. Wala na. So, isa lang yun at isang linggo lang. Po. So, in your mind at that time, inisip mo ba na balang araw, talagang magkakaroon ka ng girlfriend na totoo o wife? Considering na 1 week lang yung relationship mo sa isang girl? Ay, wala po. Kasi after nyan, nung relasyon namin nung girl na yun, bali, namatay yung ate ko na pang-apat sa amin na panganay. And then, mayroong bading na, nung nailibing na yung ate ko, may bading na tiga dito sa Baguio, nangangailangan daw ng beautician dito sa Baguio. 2005 or 6. Ay, hindi. 1919 pala. 1994 namatay ate ko. 95. So, yung ate mo taga dito sa Baguio? Hindi po. Nueva Ecija po siya. Taga Nueva Ecija. Tapos, masama yung loob mo nun. Ganon. Siyempre. Opo, kasi nung... Ako po kasi ang tumutulong dun sa ate ko na yung nagpapagamot na... Kasi ang hindi namin alam yung sakit niya nun eh. And then, 1997, doon po sa isang lugar sa amin na laging open yung mga may old na rin na mga badiday, na ang tawag nga namin, mother. Doon kami nag-stay ng isang taon. Ako nagupit-gupit. Tapos yun na nga hanggang sa may tiga Baguio na Becky na tumawag sa akin dito. Kaya napunta ka dito sa Opo, Baguio. 1998. Nung nandoon ka, nung nagugupit-gupit ka na gano'n, meron ka namang mga naging boyfriend noon? Marami po. Marami. Mabili ang beauty mo. Okay. So, ano naman or sino dun sa mga parang naging boyfriend mo ang memorable sa'yo? Ang memorable sa akin doon At bakit? yung inuwi ako ng lalaki sa bahay nila. Inuwi ka sa bahay nila. Uy, nag-glow yung mata niya. Pag naalala niya. Oh. Kasi sabi nung nanay, kasi ang style ko nung araw, kasi nga kulot yung buhok ko, ang gawa ko, pusod dito, din pusod dyan. And then, palagi akong, hindi naman ako yung bakla na, hindi ako yung baking dati, kasi nung araw na, yung basta nakaganyan ka lang, hindi. Nakaganito lang ako, sabi, tapos pag may pumansin. Eh ngayon yung lalaki na yun, napunta kami ng piyesta, 4 kami na Becky, tatlo nakakarami na. Ako wala pa. Eh sabi nung lalaki sa akin, ang sarap ng sigarilyo niya, kailan mo naman ako babastusin? Hindi babae ka yata, sabi. Ay, hindi, Becky ako. And then, yun, niuwi ako sa bahay. Tapos maya-maya na magising ako ng mga alas 4:30 ng madaling araw. Umiyak yung nanay. Kasi yung kwarto daw nung anak niya, meron daw heels na mataas. Hindi sabi nag-isip na, nag-uwi na ng girl. So, naka-heels ka kasi noon? Naka-heels po ako. Alam mo naman ang mga beke nung araw, ayaw patalbog sa girl. Talagang pataasan ng heels. Tapos po na ganyan, nung maga,
Pinakausap ako, sabi ko, ay, mother, sabi ko, ayan po, tumutubo na po yung bigote ko, hindi po ako girl. Sabi, parang pastime lang po namin. Pero sinoseryoso ako nung lalaki. Seryoso ka. Apo. Pero anong naging reaksyon nung nanay nung Umiiyak. nung nalaman nung sinabi mo? Anong sinabi kong Becky? Oo. Ako parang natuwa. Parang natawa. Natuwa siya na yung anak ko pala hindi naman babae, nung lalaki. Pero nung time na yun, parang, kumbaga nga, parang bang mga bata pa nga kami. Parang, kung ano mangyari, lives must go on. Parang ganun lang. So, paano mo sinabing sineryoso ka niya? Nung lalaki, Oo. ayaw niya akong umalis. Aha. Nung... Sabi niya sa akin nun, kung aalis ka, sabi niya sa akin, wag mo na kanang, wag mong kakalimutan yung pangalan ko, sabi niya. Mhm. Ano ko naman, sabi ko, alam mo nung Becky, ako sabi ko, alam mo na, hindi kita makalimutan. Mali mo, mami, mataliso dahil mo ako sa ibang lalaki. Nakalimutan na kita. Pero nagkita pa ba kayo ulit or yun lang yung time na Maraming yun? kong beses, kasi lumaban pa ako doon ng Miss Gay sa kanila. Ay, ganon. So, Pero siya na, nung lumaban ako ng Miss Gay sa kanila, SK na siya. Anong SK? SK chairman po. Sangguniang Sangguniang Kabataan. Okay. SK chairman siya. Opo. Ah, okay. And then, isa sa judge. Eh, di nanalo ka? Hindi po. Hindi niya ako nakilala. Ay, hindi ka niya nakilala. Kasi nagtodo makeup na ang bading. Oo, Siyempre. oo. So hindi ka niya nakilala. Hindi niya na ako nakilala. Ang naging, ano ko nun, nung gabi na nanalo ako doon ng first runner-up, yung nagde-decorate ng stage. Anong nangyari doon sa nagde-decorate? Ayun, napunta kami ng simpleng lugar. Ay, ganon. Yun na yun. So, parang, sabi mo, nagtagal ka doon dahil sumali ka ng Miss Gay. Gaano katagal yun? Isang linggo? Isang buwan? Hindi po. Umabot ako na ng 1 month. Kasi meron 1 month. Yung alam niyo naman ang mga kabekian, pagka may place doon na lugar na, pwede ka mag-extra isang gupit. O, stay ang bading. O sa nag-sideline ka. Nagsaantay ng piyesta. O. So, yung mga past relationships mo, ganun lang ba? Parang dumadaan lang, ganun. Walang serious talaga Opo, na sa lalaki. relationship. Sa Takot lalaki. ako. Tapos yung sa babae, isa lang. So, takot ka. Takot ako sa lalaki. Bakit ka takot sa lalaki? Ayoko ng, kumbaga, serious na relation sa lalaki. Kasi kung minsan, may mga, kagaya nung nanguha sa akin dito sa Baguio, na para siyang, pagka nakainom siya, and then yung lalaki niya naghahanap o nag-aaspa ng ganitong, kumbaga sa simple, damit. Ba't di mo ako binili ng damit? Sabi nito, isa walang kita. Yun na yung sasaktan ka na. Yun ang ayoko. So, parang nagiging demanding sila, tapos pag hindi na Oo, nakuha, susunod. mananakit. Mananakit na. Kaya hindi ka nakikipag-serious Opo. relationship. So, Kaya- hindi ka nasaktan ng Hindi pa ako lalaki. nasaktan ng lalaki. Dahil iwas ka sa ganun. Pero may nangyari sa akin dito sa Baguio noon, nakipag-boyfriend ako sa isang estudyante at security guard. Na yun, muntik na sila magsaksakan sa harapan ko na pinalayas ako ng landlady ko kasi nga gulo na yung ginagawa nila. Isang estudyante at isang security guard. Opo. Free girl ka, ha? Ay, hindi ko naman po alam na magsasabay. Kasi, ang sabi ko kasi dun sa ang sabi ko kasi dun sa estudyante, pinsan ko. Aha. Nung pakilala ko naman dun sa secure nang dumating, pamangkin ko. Kaya nagtanungan sila, nakatalikod ako, magkaribal pala sila sa akin. Ganon. Ayun, So, nagambaan. Nakita ng landlady ko, lumayas ka na, magulo yung buhay mo, sabi niya sa akin. Pero hindi naman totaling lumayas ako. Bigyan pa niya ako ng 1 month bago bago ako talaga umalis umalis. Kasi ayoko nang mag-ano yung dalawa. So, ano nangyari doon? Binrake mo sila Hindi parehas? po. Or? Yung lalaki kasi, yung estudyante nursing, Mm-mm. ang ayoko naman kasi sa nursing karamihan, Becky din. Ay. Ganun. Nagpapakalalaki lang, pero karamihan sa kanila, kumikinbot din. Hindi yung si Q naman, kumbaga parang ano lang siya eh. Ang masarap lang kasi doon sa si Q, kahit magsimba kami, na dalawa, nakaakbay sa akin, alalay niya ako. So, Kaya lang ayaw niya sa akin mag-make up. Ay, Pero ganun. yung estudyante, pagka gusto lang niya umuwi sa akin, kumbaga, kulang yung allowance, dagdagan mo, wala akong pang merienda, bigyan mo ko. pumupunta siya sa'yo pagka ganon. Ay, ganon. Di maganda, no? Ganon. Kaya yung security guard na lang.
ang pinili mo? Hindi naman. Masarap din yung masarap din yung nursing. Kaya nga lang, kasi yung yung nursing na yun, tiga Ipugaw. Aha. Pag nagtatabi kami, mas maputi siya sa akin. Tapos, Aha. yung mas makinis lahat sa kanya. Ako may balbon siya, wala ako nag-aahit. Siya hindi. Oo. So, mas mukha siyang girl talaga Oh, yes. kaysa sa'yo. So, na-insecure ang beauty mo sa kanya. Okay. So, ang tanong ko sa'yo ngayon, doon, nung panahon na yon na hindi mo pa namimit itong asawa mo, oo. Anong mas prefer mo na ka-relationship? Yung boy talaga or yung girl? Siyempre, nung ang panahon na yun, boy. Okay. So, yung girl, 1 week lang na no? 1 Parang week na lang asawa. pastime ko lang siya. Para bang, nangyari, parang wala na. Oo, parang sinubukan mo lang, ganon. Parang napasubo lang, ganon. Okay. So, meron lang tayong parang isang girl at saka yung boyfriend. Ilan ba yung na-discuss natin na yun? Yung nag-uwi sa'yo at saka yung yung security guard at saka yung estudyante. Pero yung girl, wala na. Ganon. Na-involve ka ba sa Na-involve ka ba sa aside from Dort? Kasi yung kanina yung kinuwento mo parang dalawang lalaki tapos ikaw, di ba? Na-involve ka ba naman dun sa baliktad? Dalawa kayong Becky tapos isang lalaki. Meron pa. Meron. O, ano naman nangyari doon? Kwento mo naman sa amin. Yun naman yun, maalala ko na naman to. Oo, medyo bilisan mo. Basta po dito lang, basta 19 lang po yun. So, nagkagulo rin kayo doon? Hindi po. Ang gusto nung lalaki, ako, ayaw ko sa kanya kasi hindi ko siya kilala. And then, gusto niya palagi yung sa lobby kami nag-contact, ayaw ko ng gano'n. Oo. Okay. So, nagkahiwalay na rin kayo nun. Okay. So, okay. There you go, ladies and gentlemen. And gays as well. Narinig po natin ang makulay na love life ni Robert. No? At mamaya naman po, pagkatapos ng break natin na ito, ay makikita naman po natin kung ano na ngayon yung kanyang pamilya, anong naging istorya, paano siyang nagkaroon ng asawa. And if you have any questions, mamaya po, ipa-plug po nila yung ating number. So, mag-text lang po kayo at sasagutin po ni Robert yan mamaya or kung meron po kayong comment, ay hihintayin po namin yan. We'll be right back. Pagkatapos nating pag-usapan yung tungkol sa buhay niya, sa paano niya na-discover ang kanyang sarili na isang bading, at pinag-usapan natin ang past love life niya, ngayon naman, ito na yung pinaka-interesting na part ng kanyang buhay. No? Dahil si Robert po ay nag-asawa ng babae. Straight na babae. At hindi lang po yun, meron pa siyang 5 anak dito sa asawa niya na to. Robert, tama ba yun? 5 yung anak? Opo. Ha? Nagulat naman ako kasi 1 week lang yung experience mo sa girl and then suddenly nagkaroon ka ng wife tapos may 5 anak. Ano bang pangalan ng wife mo? Hilda Tolentino. Hilda Tolentino. Okay, nanonood si Hilda sa atin ngayon? Sana po. O, batiin mo si Hilda. Hello, mahal. Wow, ang sweet naman. Mahal pa ang tawag niya kay Hilda, no? Sa bagay, nandito sa studio natin, actually, yung isang anak mo. Panganay mo ba yon? Pangatlo po yan. Ay, pangatlo yan. So, ilang girls, ilang boys yung, mga anak mo? Bali po, 4 na girl, 1 boy, yung pong ngayon lang. January 5, CS. So, yung last January 5. Pero That's, baby boy. that's the reason, ladies and gentlemen, kung bakit hindi natin kasama si Hilda ngayon. Sana nga po ay kasama natin siya para mas masaya yung usapan. Pero wala po siya kasi dahil nga bagong panganak si Hilda sa kanilang only boy. Opo. Only boy. Sana boy talaga, no? Oo. Ayan. Nakikita po natin doon sa TV screen natin, ayan, ang picture ni Hilda. Ayan si Hilda, no? Oo. At yung kasama niya, sino yan? Bali, anak po ng kapitbahay namin. Oo nga, kasi yung boy mo, parang 1 Baby month pa. old pa lang no? So, yan po si Hilda, ang butihing may bahay ni Robert. Oo, may ibang pictures pa ba tayo? Napapakita dyan? Oo. So, interesado, sigurado, no? Kasi pagkatapos natin parang purong baklang-bakla yung kwento mo kanina. Tapos, meron kang asawa, no? So, paano
paano ba kayo nagkakilala ni Hilda? Ano bang nangyari? Kwento mo nga. Medyo curious kami dyan. Okay po, ganito po yan eh. 1998 po ako dumating dito sa Baguio and then bilang hairdresser and then nagpatayo ang boss ko ng inuman sa may Abanao. Tapos, nangailangan siya ng pangkahera ng happy hour. Okay. Yun nga po, natanggap si Hilda. So si Hilda nagtrabaho doon sa bar nung boss boss mo. ko. Ikaw naman, nagtatrabaho Hairdresser, sa bilang hairdresser po ng parlor. boss. Apo. So parang dalawa yung negosyo ng boss Apo. mo. And then, sabi nung boss namin na nag-opening, pwede kayong mag-sign sheet, pero sa hapon kukunin dito nung nagbabantay kasi wala siyang ipapagulong kumbaga ng puhunan. And then, napapansin ko sa kanya, kay Hilda, tuwing akong uutang, kasi sa hapon, sabi ko, biruin ko lang na, ay, ano Hilda, sabi ko, bukas, ako mamaya na lang ako pupunta doon, ako magbabayad. Hindi, pairamin na kita. Pinapautang kanya ng pambayan. Parang ganun. So mabait siya sa'yo. Opo, parang, sabi ko, malambing ito, ano kayang ano nito, yung lahi, sabi ko. Ayun, nalaman namin, nag-usap ko, Bacolod, malambing daw ang mga taga Bacolod. Ayun, and then, every hapon, ang mga 7, andun na kami, and then, sign sheet. Tapos sabi ko, ilan na yung utang ko sa'yo? Sabi niya sa akin, wala, basta pagka sa, magsasahod ako, singilin na lang kita. Kasi kakaltas daw yan sa sahod niya, yung nainom ko. Ay, ganon. Ganun po. Pero napupunta ka doon, alam niyang bading ka, mga Opo, kasama kasi mo, mga bading. naka-mini ako. Ay, naka-mini skirt ka, gano'n. Opo, mini ako, and then naka-tube, and then Ay, naka-topper. Oh, okay. So, Naka-makeup. nasexual siya sa'yo siguro. Parang. Sige. Tapos? Tapos ganyan, nung after mga September nagbukas, December 23 or 21 yata yun. Lahat ng isap ng trabahador ng boss namin, kaya kaming mag-inom dito sa may Bukawkan. And then, tapos kami mag-jamming-jamming ng mga bandang alas 5 ng madaling araw. Tapos sabi ko sa kanya, huwag ka nang umuwi sa inyo kasi balsigan pa daw uwian niya. And then, nasa Magsaysay siya. Medyo delikado. Ngayon, lasing siya. Sabi ko, diyan ka na matulog sa may boarding house ko. Sabi kong ganyan. Double deck naman yun. Pwede ako sa taas, pwede ka sa baba. So, Dahil ng kalasingan, hindi na ako makataas. Nagdiretso ako sa baba. So, nagtabi na kayo dun sa Nagtabi baba. kami. And then, sabi naman sabi ko kasi matulog ka kako hanggang anong gusto mong oras. And then ako, mamayang alas 7, uwi din ako. Ay, papasok din ako ng parlor. Nagtrabaho, alas 7 na Oo. umaga. Iwan ko na yung susi, daan mo lang sa parlor, sabi ko. Pag daan niya ng mga alas 2 doon, sabi nung isang kasama namin na bading, wow, sabi niya, masarap ba? Sabi niya. Sabi ko, anong masarap? Sabi niya sa akin. Ay, naku, huwag kang nagaganyan. Sabi ko, babae yung tao. Sabi ko. And then, siya kasi si Hilda nun para siyang yung bang, anong tawag dito, yung sensitive. Kinausap niya ako pagkayari nun. Anong sinasabi nun na masarap? Sabi niya. Ay, malay ko, di ka ako naman. O yun, nagdire-diretso lang ulit ng puro jamming na gano'n. Hanggang sa, yung kasama namin na bading ngayon, naglabas ng chika na kami daw nung girl, kami na. So, nagkatotoo? Ay, hindi pa po. Ay, hindi kasi, pa? O, sige. nung after nyan, umalis siya sa trabaho niya kasi alangan naman daw bakla, patulan niya. Sabi niya. Ang ginawa ko naman, katangahan ko, di siya naghihinayang ako kasi pang happy hours siya. Yung boss ko parang sinisisi ako, but kasi inuwi-uwi yung babae na yun sa boarding house mo. Sabi, boss, sabi ko, hindi ko naman inano yun. Nahanap ko yan. Tapos nung nahanap ko, mag-apply ka uli, sabi ko. Ganon. Opo, nag-apply uli siya. So, natanggap siya uli? Natanggap uli kasi wala nga pang schedule ng happy hours. Okay. So, natanggap siya uli? Natanggap siya uli. And then, mga 3 to 4 days, ayun na. Nagsishot-shot na kami, harap-harap. And then, sabi niya nung nalasing siya, kasi ang sinashot niya kasi nung Tanduay, kami, Red Horse. Ay, yung puno na ganyan nalalagyan ng Red Horse, sinaling pa na niya dun yung bote ng Tanduay. Maniniwala ka ba, sabi niya sa akin na may babaeng magmamahal sa iyo? Sabi niya.
Oy, parehas tayo pa akong babae girl. Tumahimik ka. Sabi ko, mo, mas maganda pa yung kilay ko sa kilay mo. Tapos ikaw nakasaya, ako nakamini. Sabi ko. Kasi po siya, noon parang matandang style, nakalos ng damit, hindi nakabistit. Parang losyang yung dating Opo, niya. pusod lang. Uh-huh. Wala ka make-up. Samantalang ang Becky, todo make-up. And then, and then Naka-miniskirt. sabi nung boss ko noon, after nung nag-usap kami niyan, kailangan daw ng GRO. Eh, bossing ako na lang hanggang 12, sabi ko naman. Eh, di pumayag naman ang boss. Kahit pumapasok ko, mini. So, sa umaga, nasa parlor Parlor ka. ako. Sa gabi, GRO ka. Yes, ganun Oo. pa naman. Doon din sa bar. Opo. So, mas nagkasama kayo lagi. And then, pala siya, pag walang customer, kami nagiinom. Hanggang sa yun na. Nagwala na siya. Di ko raw siya matanggap. Eh, ano, hindi kita matatanggap na sabi mo. Sabi ko, parehas naman tayong girl. Sabi ko. Tapos po noon, nung after mga 1 week, yun na. Alis na ako sa boarding house namin, sabi niya. Bakit? Sabi ko. Mga ano naman sila kasi, sabi niya, gamit ko, binabasag nila. Sabi, tapos di sila nagbabayad ng renta every month. Di kung gusto mo, sabi ko sa aking katumira, sabi ko, total, ako, pang-araw, ikaw pang-gabi, doon ka na lang. Di, pumayag naman. ako, pumayag din naman siya. Nagati kayo sa rent. Hindi po, di namin siya pinag-rent. Kasi dalawa kami noon, na bading doon sa bahay. Ngayon, dumating yung time na yon na ginawa ko siyang labandera muna. Pero ako naman kasi, alam mo naman ang mga Becky pagdating sa kain-kain, kung ano yung paborito niya o gusto niyang kainin, Binibigay mo tinatanong ko. sa kanya. Tsaka yung mga ulam. Yan. So, sa madaling salita, dahil nung nagkasama kayo na doon sa bahay, doon na nagkalapit yung mga kalooban nyo. Hindi pa po. Ha? Hindi pa? Hindi pa. Oo. Sabi kasi nung... Oo. So, ano, kailan mo nalaman na kayo na nga, paano? Noon pong inuwi ko na siya sa amin. Inuwi mo sa bahay. Pero bago mo siya inuwi, kayo na. Opo. Ganun na. So, kayo na. So, paano yun? Sinong nagpasagot kanino? Ay, wala pong sagutan. Parang MU na kayo. Opo. Ganon. Parang kami nakaagad. Ay, ganon. So, wala nang usapan. Basta Opo, naging parang- ganon na lang. Ay, One day, kayo na. Ganon. Para mang kung kaya mo pagtsagaan yung ugali ng isang Bading. babae na nagtatago sa katawan ng lalaki, Oo. o kung Okay ano na kailan yung Oo. kaya mo akong kontrolin, Oo. sabi ko po sa kanya. Sige. So, kailan naman kayo ikinasal? Oo. Yun na nga po yan, inuwi ko siya sa amin. Oo. And then sabi ko kasi sa mga parents ko, uwi ako, sabi ko dyan sa atin, pero may kasama ako. Oo. Ngayon, di ba naikwento ko kanina, yung kapatid ko na panglima yata sa akin, yun ang kaaway ko. Oo. Siguraduhin mong babae, pag lalaki yan, dito na tayo magpapatayan, Okay. sabi niya. So, ito yung mga, yung mga wedding Ayan po, pictures yung nyo, wedding no? namin. So, mukha kang namang lalaki talaga dyan. Kasi- Nagpakalalaki ka talaga. Kasi po nung nung bago po kami Oo. pinupulutol niya lahat ng kuko, pati buhok ko. Yan, So, tapos siyang yung mga gumawa. pandamit ko mabahay, tinapon niya. Gano'n. So, okay naman na sa'yo at Okay that naman time po na sa ginawa. akin. So, natuwa yung kuya mo nung babae yung dala Opo, mo. natuwa nang umuwi sila. ka. Saan kayo kinasal? Doon po sa amin, sa Nueva Ecija po. Doon sa Nueva Ecija. Opo. Okay. So, nung kinasal kayo, nasabi mo ba sa sarili mo na, eto, may asawa na ako, babae. Lalaki na po. Lalaki na ako? Wala po akong hindi ko po na... Hindi mo pinangako sa kanya na from Opo. now on, magiging lalaki Kung na. sabi ko man sa kanya, kung kaya mong umanap ng mas na ibibigay ko sa iyo o mahanap ka pa ng iba, pagbibigyan kita. Malaya ka. Kahit nung kinasal na kayo? Opo. Ay, ganun. Hindi ko pinangako sa kanya na kaya kong pangatawan yung bilang lalaki. Mhm. Ang alam ko, tinanggap mo ako bilang ako. Kaya ang sabi ko sa kanya, kung umahanap ka ng mas Mhm. nakakahigit sa akin, Mhm. go on ka kasi doon ka sasaya. Pero parang natugunan mo naman yung bilang lalaki, nakalimang anak ka nga, di ba? Hindi naman po kasi, minsan po, hindi natin maisip sa isang babae na, buti pa si ganyan, lalaking-lalaki yung asawa. Ako naman po, bilang isang nasa ikatlong na Becky, ganun, yung obligasyon ko sa pamilya ko, inuuna ko. Ayun. So talagang And then, tinaguyod mo sila? Opo, bago ako halimbawa, gusto naming lumabas ng mga barkada ng mga Becky, pinapaalam ko, pag ayaw niya, suko ako. Ayun. Pero karamihan naman kasi, huwag ka lang magpapalit ng uwi.
Pumapayag naman Opo. siya. And then may text. Oo. So, pero, Kung asan na kayo. pero lahat naman ginawa mo para itaguyod Opo, talaga sa sila. kanila. Ano naman yung mga sakripisyo na ginawa mo para sa pamilya mo, para mapatunayan mo na kahit na Becky ka, ay talagang responsabling ama ka rin at asawa. Una po ano na lang, sa mga anak ko na malalaki, kagaya po niyan, yung panganay ko, graduating na ng grade 6 nitong year na to. And then, sumunod po sa kanya, grade 5. Responsibly kong itaguyod yung pag-aaral ng mga bata. Yun ang kaya kong patunayan. Pero ang sabi ko nga, kung ano yung iharap ko at ano yung maibigay ko, tanggapin nyo. Kasi yun lang ang kaya ko. Yun po ang sabi ko sa kanila. Okay. Kaya kung ano iharap ko, basta sabi ko nga po, hanggat marami, masaya at tulong-tulong. Ayun. So, yung panganay mo ngayon ay ilang taon na? Mag-12 na po nitong March 4. Magto 12 years Apo. old na. Okay. Doon sa tagal, so parang parang masabi natin 12 years na kayong magkasama dahil 12 years old na di ba? Ano naman yung mga parang mga challenges nyo? Parang Buhay. oo, parang paano yung relasyon nyo? Ginugupitan mo ba siya or masaya ba yung paano? Hindi po. Meron po kasi one time na nag-try akong magtimpla ng pangunat ng buhok. Oo. Yun ang hindi ko makalimutan sa kanya. Na sabi ko, itry ko nga sa buhok mo. Masyado yatang matapang yung na-try kong gamot. Sa haba ng buhok niya na hanggang dito yata. Naputol hanggang dito, halos ganyan na sa buhok niyo ang nangyari. Nasira mo yung buhok Nasira niya. ko. Ay, Na halos isumpa niya ako. Kasi buhok niya haba Tapos biglang naging... Mabuti hindi ka niya iniwanan Hindi dahil naman doon. po. Ganun. So, yung mga tao naman, ano naman yung mga reaksyon na lalo sa kanya, no, na sinasabi na, uy, yung asawa mo, bading. Bakla. Oo, bakla. Isa lang paano naman- nyo hinandle yung mga Hindi, yan? ang sagot lang naman po niya sa akin, aanin ko ang tunay na lalaki kung binubugbog naman ako. Ayun. At least, kung sakaling siya, umiyak man siya, umiyak din ako, sabi niya. Pero kung hahanapin ko yung pagkalalaki niya, lalaki naman din siya Meron din naman kasi siya. Katunayan, may 5 Opo. anak kayo, Opo. di ba? Aanin ko nga ang tunay na lalaki kung bogbog sarado ako. Na halos maghikahos kami sa buhay. Siya naman, sabi niya sa akin, kahit di ganyan siya, di naman niya kami Pinababayaan. So, talagang binibigay mo rin naman sa abot na makakaya Opo. mo yung para sa kanila. Sa kanila. Pero yung pagsasama nyo na gayon, naging issue ba sa inyo yung pagkabading mo? Nagiging dahilan ba ng mga pag-aaway, gano'n? Ay, hindi po. Hindi. So, tinanggap ka niya ng buong buo. Opo. Ang naging problema lang namin kung minsan is yung... Sige, sige. Kasi po yung minsan, masasabi mo, di ba, na na yung pinagmumulan ng away namin is, anong tawag dito? Yung bang, yung mga salitang hindi maganda, kumbaga po. Masaltang bading. Oo. Ayaw niya na na maririnig 'yon. Okay. Tatanungin kita ngayon, no? Yung bang asawa mo, pinakasalan mo siya dahil aksidente lang or nandoon na, o nabuntis mo na, o talagang na-inlove ka rin sa kanya? Ang sabi ko po kasi sa kanya noon, kung hindi mo ako bibigyan ng anak, hindi kita mahal. Ganon? Sabi ko po sa kanya. Kasi po sabi niya noon, ayaw niya ng anak. O ngayon, binigyan ka Tama naman na niya rin ng 5 anak. kaming dalawa lang. Pero nung sabi kong, pag di mo ako binigyan ng anak, hindi kita mahal, hindi kita papakasalan. So kaya mo lang sinabi naman yon dahil ayaw niyang magkaanak. Opo. Oo. At saka ayaw ko rin naman na siyempre tatanda na ako ala akong anak. Oo. Pero sa ngayon, masasabi mo naman na love mo siya talaga. Opo, naramdaman ko yan kasi po sa 5 naming anak, sa ang dami na naming naging problema at naging pagsubok sa buhay, yan pa rin kami, nakatayo. Masaya pa rin kayo. Opo. Kahit na papano. Tapos andyan pa rin yung salitang mahal, kasi mahal tawagan namin dalawa. Oo nga, ang sweet nga no? Mahal. Dahil na siya talaga nung time na nagpakasal ako sa amin. Pero, simula nung ayan, may mga picture uli. Ito yung, Ayan po, yung yan, pamilya yung- mo, oo. So, Mga 4 years old pa lang po yung panganay ko dyan. aha. At tapos yun, yung baby ko yan, yung pangatlo namin. Yung nandito kasama ngayon. mo ngayon dito. Oo.
mga 1.5 years old pa lang. Ayun. Tapos 3 yung pangalawa. So, Lagi nanak ako ng, ayan. oh, Grade 2 po dyan yung anak ko. ayan. Oo. So, So, second honor. ay, ganun. So, talagang, ano yung mga, ano mo ha, yung mga, mapagmamalaki mo rin sila, di ba? Okay. Okay. O, sige, okay. So, there you go. Our televiewers, napakinggan po natin. Very interesting po ang buhay ni Robert kasi kahit na siya po ay full-fledged na bading, na hindi nagkukunya-kunyari na lalaki, naitaguyod niya po ang kanyang pamilya at meron po siyang mga naging responsable po siya sa pagpo-provide sa kanyang pamilya, hindi, sa kanyang asawa at mga anak. Okay, so we'll have another short break and we're going to, when bumalik po tayo, ay pag-uusapan naman po natin ang mga katanungan na mga iba pang gusto natin malaman tungkol kay Robert. We'll be right back. Andito na po tayo sa huling yugto ng ating pakikipag-usap kay Robert na napaka-interesting. No po? Sa ngayon ay sasagutin natin yung mga text questions na dumating kanina. Okay ka lang ba, Robert? Okay lang Sagutin itong mga to? Okay. So, ito yung unang nagtanong sa atin. No? Hindi mo ba kinakahiya ang ginawa mo na ikaw ay bading pero nag-asawa ka ng babae? Ay, hindi po. Kasi mas ikaya ako magnakaw kaysa naman, ikaya ko ang magpakalalaki pero hindi naman ako lalaki. Yun po ang para sa akin. So, masaya ka naman. Masaya So, ako. hindi mo yan pinagsisisihan. Hindi pinagsisisihan. Kung uulitin yung buhay mo, gagawin mo yun uli. Kung pwede po. Ibig sabihin, talagang hindi mo siya, pinagsisihan, Okay, ito pa yung isang tanong natin, Robert, no? Sa mga tao na, anong masasabi mo doon sa mga tao na nakakakita at kumukutya sa pagkatao mo, pati yung sa pag-aasawa mo? Para po sa kanila na kubungkutya at para bang magpapakilala pa ako uli ng bilang pagkatao ko, nasa inyo na yun. Ang sa akin lang, na bilang Becky is, kung anong masakit sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. And then, magkaroon ka ng paggalang sa sarili mo. Kasi mahirap din naman sa kagaya ko na nagsaya, hanggang ngayon nagkaasawa. Kung sakaling nararamdaman mo ng kumbaga nasa ganito ko ng katayuan, huwag mo nang ibalik yung nakaraan mo. Kumbaga, kung nakasaya ka nun, magpantanon ka na lang. Kasi, kumbaga sa akin, pamilyado na ako eh. Ayun. Kaya nga, sabi ko, kung igagalang mo ang sarili mo, igagalang ka rin ng iba. Ayun. So, kaya ngayon, hindi ka na nagmi-miniskirt. Hindi na po. Simula nung nagkaroon ka ng asawa. So, parang ganyan na yung look mo, look na lalaki, pero hindi mo rin naman tinalikuran yung pagkatao mo. ko, nung bading ako. Oo, pero ayaw mo nang bastos-bastusin ka kasi may mga anak ka na Hindi rin. po. Ganun. Or, Pagka may mga, hindi mo kasi maiiwasan kagaya sa akin na, ako talagang pagka lumalakad, talagang humahagis pa rin ang balakang. Oo. Andun pa rin po yun, lalo na yung mga kakilala ko. Hello, bakla, kumusta? Ito, bakla pa rin. Ganun po ako. Kaya lang yung sa akin kasi kung minsan, itong mga anak ko minsan, naglalakad kami, di ko maiwasan siyempre magsalita ng mga charing. Ay, bakla. Ay, bakla nga yung papa ko, pero hindi naman pares ng tatay mo. Para bang, yung ng mga bata is, parang mas, malaki yung katawan ko kaysa sa tatay nila. Parang ganun ba yung isipin mo? So, yung mga anak mo, proud sila sa'yo? Proud sila sa akin. Kaya lang, sabi ko naman, sa mga anak ko, kung may sakaling magsabi sa akin na bakla, manahimik kayo. Kasi kayo, alam nyo na yung pagkatao ko. At hindi ko itinatago sa inyo kung ano ako. Ayun. Kaya kung minsan yung mga anak ko, halimbawa, kagaya nito, winter dito sa atin, malamig, naglilip gloss. Ako nga, sabihin nung isa, alam, malandi na naman si Papa. Malandi na naman si Papa. Ibig sabihin, alam na nila yung Pasko. Hindi ko nila sinasabing, lumalandi ako. Sabi nila sa akin is, alam, malandi na naman si Papa. Ibig sabihin, talagang alam nila yung Pasko. Hindi ko tinago sa kanila kung ano ako. So, sa ngayon, yung mga anak mo, hindi naman sila parang
napaaway dahil sa sinasabi Sa akin na, po. bakla yung Ay, hindi pa papa mo. naman po. Hindi naman. Pag sinabi kasi nilang, ay, yung papa mo bakla, mano sa akin, di naman kami binubugbog. Mano sa akin, di ako ginugutom. So, alam nila yung sagot Opo, doon. ano talaga Okay. nila? Oo. So, meron pa tayong isang tanong dito, no? Sabi dito, 5 ang anak mo, Opo. pero iisa ang lalaki. Ayan. Yung bunso Opo. na 1 month old pa lang, no? Paano na kung yung bunso mo ay maging bading din? Parang pabawi, gano'n. Okay, kasi puro girl pa yung kasama Ah. niya, tapos isang Okay bading, lang tsaka naman. puro girl. O, di ba? Okay lang naman po yun. Basta ang sa akin lang is, may takot siya sa akin, may takot siya sa Diyos, at kung ano yung gusto niya sa buhay niya, gawin niya nang nasa sa kanya, hindi yung ako ang gagawa ng buhay niya. Mm. Kung ano yung, halimbawa, hindi mo naman kasi masasabi, kasi baby pa eh. Oo. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya, anak, mag-parlor ka din kagaya ko. Eh kung sabihin ng bata, halimbawa sabi niya, ay papa, gusto ko paglaki ko maging, ano na lang ako, maging sali ako ng beauty contest. Oo. Nasa kanya na yun. Mm-mm. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya, obligahin ko siya. Oo. Ang sa akin, support ako kung ano man yung magiging paglaki ng anak ko. Oo. Pero balak mo ba siyang ngayon na kung ikaw ang parang masusunod, Opo. gusto mo ba siyang maging straight na lalaki o maging bading na katulad mo? Ay, para po sa akin, kung maging straight siya na lalaki, pabor. Pero kung malaman niya sa akin, syempre, wala pa siyang isip sa ngayon, sabi niya, hoy, Andre, yung tatay mo pala, bakla. Mm-mm. Ay, tapos masasaktan yung anak ko, pangit, di ba? Kaya, kumbaga, kung sakaling magkaisip na siya, mga nasa grade 1, grade 2, o anak, dito lang si Papa, parang gano'n. Kasi malalaman at malalaman ng bata kung ano ka eh. Mm-mm. Ang ayaw ko lang, yung ikahiya niya ako, bilang Ayun. ako. Aha. So kapag ka halimbawa ganyan yung nung nangyari sa halimbawa lumaki-laki na siya, isasama mo siya do sa parlor mo? Opo. Hindi, Papakita ko kung ano yung pinaggagawa ko sa buhay ko, kung ano yung pinagtatrabahuan ko. Oo. At makikita niya doon, syempre, na doon nang galing lahat ng kinain o mga naging binubuhay mo sa binubuhay kanila. ko sa kanila. Hindi ka ba naman natatakot na pag sinama mo siya doon sa parlor maging Sabihin. bading din siya? Ay, hindi po. Hindi naman. Kasi po, ang alam ko yata, ang bading kasi ang sabi nila is, na ano daw to? Nahahawa-hawa. Mhm. Hindi po totoo yata yun. Para Hindi sa ka akin. naniniwala doon. Oo. Mm. Kasi kung one time na talagang ito ang binigay ng Diyos sa iyo, tanggapin mo na lang kung ano ka. Mhm. Hindi mo naman, kasi sa mga parts ng parents ko is, sa tatay ko, may lahing bading. Mhm. Sa nanay ko, may lahi din na bading. Ah. Pero yung lahi ng tatay ko na bading at nanay ng lahi ko na bading, nag-asawa rin. So pare-parehas parang ganoon Parang yung nasahod nangyayari. ko. Oo. Parang sumunod ako. Oo. So ngayon, masaya ka naman dahil Masaya doon. naman ako. At talagang masasabi natin na yung pamilya mo, kahit na parang hindi masyadong, parang hindi ka tunay na lalaki in the Opo. sense, ay punong-puno naman ang pagmamahalan. Opo, yun ang masarap. At may respeto sila sa'yo. Yun ang masarap. Ayun. Pero pag ganun. itong mga anak ko nagsabi sa akin na bading, Oo. kagaya nun, joke lang. Ayun. Ganon. Pero alam naman nila Alam yung na po totoo. nila. O, sige. Ngayon, Robert, before we end our show, no? Baka meron kang gustong sabihin, huling parang salita para sa asawa mo, sa mga anak mo, at sa mga tao in general, na parang merong parang iniisip or panghuhusga sa mga bading na kagaya niyo. Para po sa asawa ko, sa mga anak ko, anak, alam niya naman yung ginagawa ko, di ba? Anak ba lang ni mama nyo kay Seos? Diyan naman kayo, tumutulong sa akin. Pasensya ko minsan, mainit yung ulo ko, at saka, hindi ko naman kayo pinapabayaan, di ba? Lahat ng gusto nyo, baon nyo, kung anong kulang sa school, binibigay ko sa inyo, and then, ito na nga, graduating na yung ate mo, nag-iipon ako para sa tuition fee niya. No. Tapos sa asawa ko naman, alam ko naman na mahal mo ako kahit pa balak mong umuwi ng Visayas, na di mo sabi mo, di mo ako isasama, kasi mahal yung pamasahe. Pagbalik nyo, nito pa rin naman ako para sa inyo. At
sa mga tao po na humuhusga sa kagaya ko na isang Becky at saka nag-asawa ng babae, lahat po tayo dito, sabi nga sa mundo, makasalanan. Ang sa akin lang po, kung may dungis man ako, mas unahin niyo po yung dungis niyo. Yun po ang para sa akin. At magpakatao kayo. Kung tao man ako na humanap sa inyo, tanggapin niyo ako bilang isang tao. Kung hayop o asiwa kayo sa paningin ko, mas magiging asiwa ako kung mismong pinapakita niyo is nakakaasiwa sa akin. Pare-parehas po tayong may puso. Yun lang po. Ayun. Thank you. Thank you very much, Robert, for that very inspiring message. Actually, na-inspire kami sa istorya ng buhay mo at napatunayan natin na whatever is yung klase ng relationship, Opo. if there's love and respect, Yes. it will work out. Yes. Kay lalaki sa lalaki o Becky sa babae. So, maraming salamat sa iyo, Robert, no? So, sa ngayon po, I would like to thank each and every one of you who watched our episode tonight. And please visit our website, closertohome.com, and like us on Facebook. I'd like to thank Miss Shiva Rivera. Siya po ang ating floor director tonight. Also, our set designer and our image stylist. And of course, thanks to Colors Network and its president and CEO, Mr. Rob Ocampo, and to my Kaizen family. Hello to Mami, magpagaling po kayo, may sakit, Gloria Fajardo, my brother, Dr. Jetro Fajardo, and my gorgeous sister, Jerry Fajardo, and my friend in Saudi Arabia, Mr. Slas Robebes. Thank you po, siya ang nagme-maintain ng ating website. And of course, belated happy birthday to Miss Grace Carion, kahit hindi po niya ako inimbitahan, the host of Entreview. Happy birthday, sister! And yung po sa mga nag-text ngayon, please join us again next week. Thank you very much po at sana ay subaybayan niyo pa rin po kami at maraming salamat, Robert, sa pagtanggap mo ng imbitasyon namin dito sa iyo. And so, beloved televiewers, this has been your Ate Ces Apostol saying that please keep in mind that love and peace will reign when you're closer to home. Have a restful night, everyone.